Nasa papa niya, parang tinatago lang. Yun ang pumasok talaga sa isip ko. Nang hindi pa rin nakauwi si Makmak, pagkalipas ng 2 araw, nanawagan na si Lisa sa radyo. Inisa-isa nila ang mga kwarto sa eskwelahan ni na Makmak. Bawat silid, bawat gusali, ininspeksyon nila. Pati mga bahay ng kanyang mga kaklase ay tinungo nila. Pero ni anino ni Makmak ay hindi na niya muling nakita. Ay, wala ho. Namumukhaan niyo ba tong batang to? Baka ho nakita niyong napadpad dito. Salamat. Lilipas ang ilan pang mga araw, pero hindi pa rin umuwi si Makmak. Pati mga karating barangay ay hinalughog na ng mag-ina. Pero ni minsan, hindi sila tinulungan ng walang pusong si Joel. Nakita niyo yung anak ko, nawawala ko kasi. Pwede ko ba magtanong? Kuya. Nay? Nay? Bakit po, Nay? Desperado na si Lisa, Ano kaya pong nangyari naisipan sa niyang inyo? lumapit sa isang kakilala niyang psychic at manghuhula. Buhay pa. Buhay pa ang anak mo. Pero umiiyak. Pagod na pagod. Tila umaakit ng bundok. Saan po? Sino pong kasama niya? Malabo. Malabo ang itsura. Pero lalaki. Magtatanong ako sa makapangyarihang kwintas. Kapag hindi gumalaw ang kwintas, ibig sabihin, ang sagot, hindi o wala. Pero pag gumalaw ang kwintas, ibig sabihin, ang sagot, oo o meron. Nasa tatay ba ang nawawalang anak ni Lisa? Nasa panganib ba ang bata? Nasa masamang nilalang na may masamang pakay kay Makmak? Buhay naman yung anak mo, nanay, sabi niya. Buhay naman siya, umiiyak siya. Tapos tinatawag yung pangalan mo. Parang hapong-hapo, yung parang pagod na pagod siya. Pero nakikita daw niya yung anak ko na parang may nakikita akong mga puno na marami. Sabi niya ganun sa akin. Hindi niya matukoy kung fine tree o ano. Basta sinabi lang niya na may nakikita akong puno pero hindi ko alam kung saan siya. Ayaw man niyang lubos na maniwala. May katotohanan nga ang sinasabi ng psychic. Ang hindi batid ni Lisa, nasa peligro na pala ang buhay ng kanyang anak sa kamay ng isang tinatawag na pedophile, mga nilalang na nang aabuso sa mga walang malay na bata.